Network Entertainment. Para bang nung nag-start ka, nabuo mo na yung identity mo sa tingin mo? Or parang along the years habang gawa ka ng gawa ng Oo, song, ganun pa rin yan hanggang ano saka lang. mo, Oo, saka mo siya nadidiscover kung masino ganun ka? talaga. Hanggang patasa ka lang ng tasa. Hanggang makuha mo talaga yung pinakatalim. And parang yung akala mong ikaw na, ay meron pa palang iba. Oo, meron pa. Oo. Galing. Solid, ano. Load ka ulit ng flip top. Oo, try. Hatakin kita. Load tayo sa gilid. Pag may laban si Castillo, ikaw yung Bigla lalabas, no? Parang ganda Uy! nun. Ang ganda nun. Ayoko, kawawa ako nun. Re-rebatan ako. Sama ka pa dito. Sama ka pa nakakambal mo. Ang ganda. Ang ganda kung ikaw yung lumabas. Ayoko. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Show, powered by the Pod Network. Kita nyo naman, nandito tayo ngayon sa studio ng Pod Network sa may Mandaluyong. Kasama natin ngayon, isa sa mga pinaka-talented, pinaka-masipag, pinaka-consistent, pinaka-swabing rap artists ng panahon ngayon. Mula grupong OFAC, mula pa Binangonan Rizal, Mag-ingay para kay Astro. Oo, pala si Astro. Boom! Astro, man, kumusta ka? Anong lagay mo ngayon? Okay lang, kuya. Shops life. Galing ka pang Rizal. Binangonan Rizal, kuya. Huli kita nakausap, nasa may Manila ka pa. Manila. Kailan ka pa nag-Rizal? Siguro 2023, mas lumipat ako doon kasi mas payapa doon, mas payapa. Siguro sa ko din, sa edad ko na rin parang ito na yung hinahanap ng mood ko. May mga tilaok ulit ng manok. Iba no? Oo, yeah. Iba yung hangin, yan Oo, nun. iba. Diba? Ang saya rin sa Rizal, no? And tsaka, ang yabong din ng hip-hop culture sa Rizal, no? Maraming mga kilalang hip-hop artists dyan. Sino-sino pa nga ba? Ayun, sila Bruce. Si Bruce pala. Si Glock. Iba-iba. Actually, may Antipolo pala si Francis M. Si sa Baras, 'di ba? Si Luxuria. Luxuria. Yung pinadala ng Baras, 'di ba? Si anong pangalan ito? Mental block ako. Si Raffian. Yun. Solid. So, ang dami, no? And, Madami. Paakit ng paakit tanay, di ba? Sila... ay, grabe pala. Puro Oo nga, Rizal, sina G-Clown, sina... Yung ko lang nga siya na tambay na, ang dami pala talagang makata rito. Yung rehip mo, Rizal hip-hop movement, sina Thyke, shoutout kina Thyke, kina Husky. May isang movement talaga doon. Solid din talaga. Yun nga lang, hindi lang talaga na still kami nabibigyan. Kasi nga, sobrang lalayo rin namin. Kahit sabihin mong Tanay, Binangonan, malayo pa rin siya eh. Parang pakit pa rin siya ng mga bundok. Actually, Pero wow, Rizal, isabihin ko rin na yung mga artists namin sa linya-linya, puro taga Rizal, pare. Naman, San Mateo. Sa ibang side naman Iba siya. na naman yun. Malayo rin yun. Pa-Commonwealth yata yun. Ibang nga. Ang kulit nga rin eh. Oo nga, kulit din. Oo nga, yung Iba-ibang daan bundok nga. lang. Oo nga, no. Pero, wow, shoutout sa mga taga Rizal dyan. Ang gagaling na mga artist. Pero ikaw, Astro, no? Konting background, lang. Actually, bago tayo pumunta sa background mo, gusto ko lang sabihin na hindi ito yung unang beses na nakausap ko si Astro. Hindi ito yung unang beses. Mahanap nyo pa sa YouTube yung unang feature namin kay Astro. Nakasama ako dun sa production na gumawa ng Rhyme Life. Kasama si Just Rai, si Zaldin Alvaro, si BJ Tanko, mga solid na mga yan. Ano pa yun? Pandemic pa yun. Pandemic pa. Oo, pandemic. Tsaka, Pandemic pa yun. Parang ang hirap tumagos kahit sa lugar dahil parang kailangan mo may QR.
ID Grabe. pa, di ba? Actually, Parang Resident Evil ng mga panahon na yun eh. Kasi one time, pag nagre-record ako nun, halimbawa doon sa kay G-Code sa Bacoodya. So, hindi ako pwede lumagpas ng alas 6. Binabay ko siya kasi walang jeep eh. So, parang Resident Evil yung, parang Santa Ana to Bacood. Binabay ko siya, parang safe din. Nga lang, di ako dapat abutin ng ng gabi. Parang, Oo, oy, sino no? to? Stranger to, sino to? Di ka Parang taga dito. nasa nasa laro, parang nasa game. Itataboy ka talaga. Di ka taga dito. Lala, no? Kami naalala ko no, nang nagre-record nung Rhyme Life, kailangan din namin i-assure yung mga kasamahan na nagpa-test kami. Oo, yun. Kailangan pa nun. Oo, Kailangan kasi pa mamaya nun. pupunta Parang kami sa bahay mo. ang gastos nga nun nga. Pupunta kami sa bahay mo. Tapos nakamask pa kami and all. Mm. Parang kagulo, no? So, ibang Iba buhay, yung no? na yun, Ibang yung buhay. pandemic. Pero safe sa akin siya. Safe. Pero ang galing na natuloy natin yun, no? So, na-feature namin si Astro doon, Rhyme Life. Kinuwento niya rin yung buhay niya doon. Dami ring na-feature nung series na yun, ha? Si Batas, si Keja, si Wayan, si Al James, si Peaceful Gemini. So, meron ding Femc doon. Yung anak ni Chemical Ali. Solid din na rapper yun. J ba yun? Si J. Magaling din yan. Magaling din yan. Sorry, nakalimutan ko yung name na yung anak ni Chemical Ali. Tsaka yung anak ni Tutay na Femc din. Female rapper din. Anyway, no, naalala mo pa ba yun? Grabe. Anong buhay mo pa nun? Safe din. Family guy. Safe din. Naalala ko kasi nun, pare. Soon to be father ka pa lang nun. Tama ba? Soon to be father ka pa lang nun. Hindi ka pa airpat nun. Tapos parang kinukwento mo sa amin na naghahanda ka na kasi sabi mo mag-iiba yung buhay mo. Yeah. Sobrang, nun, talagang, din. And then, tulad pa rin ngayon, na ibang, lang siya. Ibang season lang siya ngayon. So, ngayon, airpat ka ng ganap, Oo. Airpat laki na nga, nag-aaral eh. Parang ang bilis lang na ngayon nag-aaral. Sundo na ako. Nagmo-model pa yun ng mga lifestyle shirts. Napasuot ko pa ata ng linya-linya yun eh. Linya. Yeah. Nakakatuwa naman, So sige, konting background check tayo kay Astro para sa mga fans ni Astro, mas makilala natin siya sa mga bagong asang bundo kayo. Kung di nyo kilala si Astro, no? Saang universe kayo. Pero, saan ka nga ba pinanganak at lumaki, men? Sa Rizal talaga Taytay. Sa Taytay So, ka talaga. nandun talaga yung family ko. Then, mga lola ko sa Sampaloc. Pumunta ako sa Sampaloc. Tapos, ayun na. Parang dinala na ako ng music kung saan na ako. Tondo, Santa Ana. Nakulit din ang journey ko. So, taas bundok, baba bundok, Maynila. Parang ngayon, mas safe na ako doon. Doon na muna ako. Iba. Tapos may bababalikan kang ibang hangin. So, laki ka ng Rizal, pero anong parts ng kabataan mo yung nasa baba ka, nasa Manila ka? Doon na ako talaga. Doon na pumasok yung rap, mga 17. Kasi parang 2010 napanood ko yung Flip Top eh. So, ayun, nag-explore na ako 187, sinasound trip ko na. Parang, ayun na, ito na yung simula. Dire-diretso na ako eh. So sabi mo, Flip Top nanonood ka. Okay. Isa ba yun sa mga... dina-download ko pa sa sa MP4 eh. Di ba? Di ba MP4 nung dati ko? Para papadownload ka sa computer shop ng mga 50 pa yata nun. 50-30. Tapos kahit paulit-ulit yung kay Saito, kay Looney. Grabe, no? So, isa yun sa mga unang naging influence mo ba? Nauna ba yung battle rap or nakikinig ka na ng hip-hop noon? Nakikinig din naman. Parang halos sabay lang din, kuya. Ano yung mga influences mo sa rap? Meron bang, may particular, song, artist, moment na napanood ka, napakinggan, na parang nagmulat sa'yo sa hip-hop na, uy, parang trip ko to siguro talaga siya 187 kuya. Then Glock 9. Tapos
Ayun, syempre, mga Andrew E. Salbakuta, noon din, parang galing din. Kasi bata pa ako, stupid love talaga Oh, noon eh. stupid love talaga. Iba yung, Imposible iba hindi mo rin, memorize. iba kasi yung branding ng Salbakuta rin talaga noon, di ba? Kaya, bumibili, nagpapabili pa ako sa AirPod ko noon. Parang sobrang bata pa, bibili AirPod ko sa Kainta ba yun, tapos papatugtugin nila yung mga Andrew E. album. Ganun. Saya eh. Ako, Jumbo Day ang favorite ko eh. Simple lang eh. Tsaka yung mga kanta nung kay Shinshan, sila rin ang kumanta eh, ng Salbakuta. Pero, yan ang mga influence mo, no? Nakikinig ka sa 187, kay Glock, 187. ganyan. Tapos sabay, pasok ang flip top. Kuya. So, dagdag na layer sa hip-hop. International ba? Nakikinig ka rin ba ng mga... Oo, kuya. Ngayon, anong pinakaano ko talaga si A$AP Rocky talaga. Kumbaga din talaga. Kumbaga sa iba kay Tupac. Ako dun yung era ko A$AP Rocky, kumbaga, uy, angas na ito ah. Mga Odd Future, ayun, mga yun talaga yung Grabe, pinaka Odd Future, oh. influence ko talaga siya. Tapos parang sa passion din doon ko sila nakuha. Kaya idol na idol ko. A$AP Mob yan, nga ganun. Wow. So, yung era na yun, grabe rin yung era na yan, eh, no? Odd Future. Andyan pa si, Frank Ocean, di ba kasama nila? Sila. So, yun ang favorite ko, Frank Ocean. Yung pala hindi ko nasabi kay Enigma na kung may tutugtog dito. Kaso hindi pa siya naglalabas eh. Hindi mo nga mahanap kung nasan eh. Parang plaka niya, mahirap hanapin. Pero bibiglain ka na lang yan eh pag biglang naglabas si Frank Ocean. Kagulo. So yan ang mga influence mo, no. Pero konting rewind ng konti, no. So lumaki ka sa pinanganak ka ng Rizal, Manila, Tondo, ang dami mong influence. Paano ka rin nung estudyante ka? Parang ano ka ba? Anong personality mo sa loob ng classroom? High school, makulit ako nun kasi maliit pa ako nun sa Binangonan. So, laman ako ng guidance. Alam mo kasi Catholic school eh. So, bawal magpakalbo, nagpapakalbo ako. Parang ganun. Ganun yung red flag nila. Parang pasaway ito si Marcos. Mga ganun. Related ka ba sa mga Marcos? Di ko alam, kuya. Hindi ko alam. Kasi sinong Marcos? Baka si kasi si yung paboritong Marcos. Francis Leo. Francis Leo. Pero ayun nga, minsan nga na ako parang may mga nagbe-message sa akin. Basta kung ano-anong message sa akin talagang mga ganun. Parang ewan ko. Parang ako'y naiipit. Teka lang, sir. Baka hinihingan ka ng bigas. Di ba kasi namimigay ng bigas yun eh. Tsaka FL. Mga nagbe-message sa akin, parang tinetreat pa nga. Pero ganun talaga. Kumbaga, okay. Kailangan ko yakapin. Sige na. So, hindi mo alam, no? Pero hindi ko alam. Malayo siguro, no? Pili ka na lang doon kung sinong gusto mo, no? O si BBM ba o si Francis Leo Marcos. Pili ka na lang. Pero so yun, ganun ka nung so bata pa, makulit na isip mo, ganyan. And then nung nag-aaral ka, parang bago ka napasok sa hip-hop, meron ka bang iniisip na gusto mong gawin ng bata ka? Or ito na ba siya? Na ko talaga siya dati, music talaga ko eh. Simula nung nag-soundtrip ako ng mga rap, parang ng mga Rap Republic ba yun, kay Francis M. Yung mga Palacio, parang eto na yun eh, parang hip-hop yata ako. Hip-hop yun yan. So yun na yung parang pinursu mo. Nag-ano ka ba? Nagsumubo ka pa bang gumawa, pumasok ng ibang trabaho bago ka na nag-immerse? Oo. Di ko masasabing trabaho dahil ilang araw lang ako. Sinubok parang mo one lang. time kasi sa Samsung ba yun? Parang ganun, parang sa mall. Tapos parang nakikita ko, parang hindi ako to parang, siguro yung iba, pero sa akin di ko siya nakikita eh. Pero pinasok mo? Oo, pinasok Kasi ko. Pero iba nag-start din, iba rin yung mundo nila. Kumbaga, and then mahirap din pala talaga. Iba rin. Oo, yung mga paano sila pumapasok, parang naranasan ko rin siya. Galing din kuya. Pero kumbaga, dahil naranasan mo siya,
mas na-affirm mo sa sarili mo na hindi ata ako para dito. Oo, kuya. Parang Dapat ganun. kuya. dapat gumagawa ako ng Oo, kuya. kanta, ganon. Parang pas ayoko na may hawak yung oras ko. Parang ganun. Ayoko na may, ayun nga, ayoko na may sinusundan ako. Ganun. So ever since noon, hindi ka na nag-attempt pumasok ng yung Work. parang day job, Day ganon. job. Pero minsan, pero nangingibabaw kasi yung music eh. Nangingibabaw talaga, parang, iba, may mga, naman ako, may mga hustling naman ako sa music. Nakakatuwa nga, may mga ganun din ako. Dahil, may mga songwriting din. Kulit din, parang binabayaran ako para sumulat. Parang ganun. Wow. Tapos, sa collab, parang galing din. So ano rin parang maganda rin ngayon. Marami na ring avenue to earn sa creative space. So nakikita na rin yung value ng ng creativity, ng talent, ganyan. Syempre wala pa siguro dun sa pinaka-ideal Pero kumbaga siguro ngayon basta magaling ka sa ginagawa mo. Meron Siguro ding ganito pupuntahan. talaga pag may yung dugong artist siguro, no? Yung pagiging, yung pride nila. Parang ganun. Yung pride nila. Ang galing din. And kailangan mo yun Oo, kuya. Kailangan mo kasi yun yung panghahawakan mo Oo, kuya. na paninindigan. Pero ikaw ba may mga araw na kasi sinasabi mo, iba talaga Parang nasa dugo ko yung hinahanap yung music, pagiging artist. Pero may mga araw ba? Mahirap, kuya. Parang hanggang saan? Hanggang kailan? Di ba? Mapapaganon ka, ganito ka na lang ba? Kasi yun talaga, naniniwala kasi sa mga artist, sila yung unang-unang tinatamaan ng mga depression talaga Mga anxiety. Kahit mga artista, di ba? Halimbawa, pag nagpe-fade yung karera nila, parang, hala, may bago. Kumbaga dito din sa mundong sa rap, o kung sino man, parang, ganun din parang, kailangan mo siyang, yakapin. Parang hindi ka bumigay. Parang ganun. Kailangan mo, banat lang. Extreme yung buhay ng artist. Kasi, Ayun ang hindi na iintindihan kasi ng iba Yung nasa up and down, back. Pag tumama na yung kinalabit ka na, pak! Oh! Bigat. Parang tama nga. Kaya, kumbaga, din talaga, sabi ko, pag may mga tropang napanghihinaan, talagang kinakalabit ko Parang, parang, kaya mo yan. Kumbaga, kailangan talaga yan and masabi mo ba na parang, kasi yun parang syempre, kinakayod mo parang pinaglalaban mo yung pagiging artist mo, yung music mo. Nararamdaman ko yan, nakikita ko sa tema rin ng mga kanta mo, Parang nagiging, yan, anong mga ginagawa mo kapag nakakaramdam ka nun? Kasi kapag nakakaramdam ka kasi siya extreme nga extreme na high, na wow, nagagawa ko to. Wow, nare-recognize ako ng mga tao, nasa big stage ako. Pero may mga days din na nakakapagod o kaya napaparanig ka rin, naiisip mo rin na ano ba tong ginagawa ko, ganyan. Hanggang saan? Oo. Hanggang saan 10 years ago, parang, Meron kang parang yung nagiging takbuhan mo kapag nakakaramdam ka nung ganung baba naman? Baba, ganun. Kumbaga, music pa rin. Nagsa-soundtrip ako. Nagsa-soundtrip ako ng mga champion tropa, mga champion na tropa. Pinapakinggan ko sila, nanonood ako ng podcast. Tapos lalabas ako. Tapos pag uwi ko, gagawa na ulit akong kanta. Kumbaga yung ilalagay ko na lang sa kanta ko yung nararamdaman ko. Ang galing nga rin parang okay, kaysa ilabas mo sa social media yung pinakalason mo. Gawin mo na lang sa kasi nga musikero tayo doon na lang natin idaan sa music talaga kung ano yung nararamdaman natin. Galing 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 kasi kapag okay yung nararamdaman mo, kaya mo siyang i-express sa music. Pag hindi naman maayos yung nararamdaman mo, nalulungkot ka and all, siya rin yung
Siya kaya, rin yung bagsakan. ang galing din talaga. Kaya para sa akin may waga talaga yung musika eh. Para sa akin, galing. And ako, syempre bilang fan, ano, ikaw na, sabi mo nakikinig ka, minsan ikaw gumagawa. And ang galing kasi pag ikaw na yung gumagawa ng music, ikaw naman yung pinakikinggan. And yung mga taong nakikinig sa'yo, Nakaka-relate sila. ay nakaka-relate. Parang, minsan nga parang, yung may mga nagme-message sa akin talagang naranasan ko yan. Parang sinulat ko lang siya para sa akin. Pero hindi ko alam na nasasalo pala ng iba. Parang, okay yan. Pag nasasalba ako ng music mo, parang nakakatuwa yun. Grabe, no? Oo, yeah. Salamat, music. Oo, Salamat, musika. Iba rin talaga. Pucha. Parang, ano no? Tsaka nandyan no? Nandyan. Tsaka iba rin kasi pag may puso talaga sa ginagawa eh. And ramdam yun, lumalabas din yun, no? Kaya tumatak yung sinasabi ni Omar, pagmamahal sa ginagawa, hindi kanya ililigaw. Parang, Ganda, no? galing. Ganda, no? Pagmamahal sa ginagawa, hindi ka maliligaw, no? Ang ganda. Kaya kailangan bumalik dun sa mahal mo, no? Parang, okay naman mag-try ng iba-ibang mga bagay. Pero mauuwi ka pa rin dun sa bagay na talagang gusto mong gawin. Oo, yeah. And mahal mong gawin. Mm. No? Kaya, feeling ko ganun nangyari sa'yo, no? Parang dami mong trials din, Dami ng dapa talaga, dami ng bangon. Pero parang ito talaga yung buhay eh. Taas baba ang buhay. Parang taas baba. Up and down lang palagi. Hindi palagi nasa taas ka. Hindi ka palagi nasa baba. Parang ganun. Ako, 2 straight na taon na atang nasa top ng Spotify ko yung mga kanta mo Salamat. Oo nga, nakita ko nga eh. Tinatag kita Oo. So, grabe, bugbog sarado sa akin yung buhay mixtape Buhay mixtape. Oo, gustong-gusto ko siya. And yung tema ba nung cover niya ay may relation to rin? Parang mental health din ata. Kasi utak yun Utak na nagpapahinga Oo, yeah. No? Ang ganda ng art na yun Hindi ko din siya, kumbaga nilabas ko lang siya nun eh. Siguro nung pandemic na yun, parang walang talagang natuwa rin yung tao. So sumakto lang din talaga yung mga prime ko nung pandemic talaga eh. Ako yung paborito ko dun yung Siksik. Siksik. Kailan Ay na gusto ko lang sabihin. Sir A. Gusto ko lang sabihin na putragis na verse ni Mot. Tang ina. Hindi ko pa kasi masyado napapakinggan si Mot nun. Pero pucha, kung nanonood kayo ngayon, pagtas yung pakinggan tong episode na to, pakinggan nyo yung Siksik. And kung gaano kasiksik yung lyrics ni Mot, tang ina. Sabi ko. Galing nga dahil pa sa vocals lang lahat yun eh. Parang, kasi nga, mahirap lumawas yung, parang tinaga-tsaga ko talaga, inintay ko sila. Ang galing din. Sino yung isa doon na hindi ko kilala? Nakatunog ni Abra. Centric or RBT? RBT yung nasa dulo. Dulo sa RBT. Ang galing ang pucha. Solid yun. Ang galing sorry, pero sa akin, kaboses niya si Abra. Pero, grabe rin galing din. Galing niyan, lumetra din. Lilipad din ang team ko, Jessica Soho. May gagawin siya. Galing niya mag-wordplay. No? Ang galing ng wordplay. No, so, grabe yung buhay mixtape for me. Siksik. Salamat. Tapos, ano pa yung mga kanta mo doon? Yung Layag, no? Oh my God. Yeah. Layag. Wala doon sa album yung kahapon. Wala, kaya. Kasi, ko siya eh. Nilabas ko siya nung pandemic. Ang kulit nun nga eh. Kumbaga, parang gutom na gutom ako mag-rap. Parang, tapos may kakalipat ko lang ng Santa Ana. Doon sa... Tapos, parang gusto ko mag-record. Tapos may tropang nag-send ng beat. Si Psyche. Sabi ko, biling ko na yung beat mo. Kumbaga, record ko, biling ko yung read mo. Tapos pinasa ko kay Allison. Sinenda na ako ni Alice Allison Sure ng hook. Sabi ko, angas nito. Tapos kinahapon, sinulatan ko na, tapos nirecord ko na. Tapos parang ilang araw lang nilabas ko, parang nilabas ko lang ng audio. So, boom, ayun. Natuwa sila, parang galing. Daming puro pandemic yung mo, no? Oo, kaya pandemic. Labas mo, no? So, kasi malapit lang eh. Parang siguro ginanaan din ako ng mga kasi nga, parang magkakanak na ako. Kailangan ko ng bakbakan to. Parang natuwa rin ako.
grabe yung kanta na yun, yung kahapon. So, bago magkabuhay mixtape, yun naman ang lagi kong pinapakinggan, yung kahapon. Grabe yung Allison Shore eh. Oo. Ang grabe nung chorus niya dun. Mm. Yung hook niya dun, ang lala. Tapos pumares pa sa steady na ano mo, Oo, sumakto na lang flow ako. mo. Solid yun guys, kung hindi nyo pa napapakinggan yung kahapon, tas yung buong buhay mixtape. Solid. Yun yung mga favorite ko, Siksik, Layag, pati Pabalik-balik. No? Salamat, yeah. Ayun. So, pero yan, sige, kunyari, so parang napansin ko, parang tuloy-tuloy yung paglabas mo. Kaya parang sinabi ko kanina, isa ka sa mga pinakamasipag na rap Salamat, artist. yeah. And feeling ko, naririnig ko rin Nagsimula to kay Sir Glock talaga. sa... Nung nag-meet kami, nagyaya siya ng lunch. Nakamit ko siya eh. Parang, syempre, sinamantala ko na, ano ba yung dapat, kuya? Ano ba yung ganito? Yan, tinuro niya sa akin yung parang pre-game na to. Sige, ganito, ganyan gawin mo. Kasi, parang syempre, papakinggan ko siya, nandun siya eh. Alam niya yung route eh. So, okay, sige, ito gagawin ko. Parang gumawa ako ng gumawa. Parang ito. Tapos syempre, kay Kuya Dog, isa din yan, kumbaga, mentor ko naman siya, parang, iba naman siya sa business naman siya. Ang galing niya, kumbaga, ang kulit, may mga ganun tao akong nakilala. So, mga nag-inspire sa'yo, no? So, yeah. parang... Sila ang Kuya Dog, Black, kumbaga, sila yung nagbigay ng, talaga sa akin, gasolina. Tapos parang, okay, ganito pala. So, ito yung gagawin ko. Tapos nag-rap ako ng rap. Ang dami ko, sobrang, madami akong kanta yan, hanggang next year pa yata. Kasi record ako ng record dun eh, parang... Daan-daan na, no? oo. Daan-daan na. Grabe, no? So, tuloy-tuloy. So, parang tinatry kong isipin kung saan nga nanggagaling yung gasolina mo. Yung isang sagot siguro ay yung kanina mong sinasabi na kapag kung magatakbuhan mo ang music. Oo, yeah. Pero ano pang inspiration? Na-inspire ka rin dito sa mga mentors mo? No, na bira ka ng bira. O sige, banat lang. Banat lang. Tatama rin yan. Parang doon ko siya tinignan. Oo nga, no. At least, kasi para sa akin na wala na akong papatunayan na sino ba si Astro. Gusto ko lang i-maintain. Siyempre, medyo na rin, nasa gitna na rin ako ng karera ko eh. So, ang gagawin ko na lang, kailangan ko lang makita talaga sa mapa. Nandito pa rin. Kumbaga, evolve lang ng evolve. Tama. Parang na rin no? Parang dinaanan mo na rin kasi yung yung pag-akyat na tatataka ba sa mga tao. Tumataka na eh. Nakatataka na. So, kailangan lang nila makita ka palagi. Uy, andyan pa yan Uy, may bago ulit. Parang gano'n. Parang doon ko siya tinitignan na hindi pa rin kinakalawang. Gano'n, parang gano'n. Solid, no? Salamat. Sige, pwede bang baybayin natin ng konti yung yung creative process mo. So, paano yung nagiging proseso mo from wala to may konsepto ka na magagawa mo siyang song hanggang sa mabuo siya. Ngayon may lalabas akong album ko eh. Uy, sakto. May palapit akong album. So, nagawa ko siya, talaga eh. Ibang atake siya. Kumbaga, ayun naman. So, babad na ako sa rap, di ba? Nag-iba ako ng genre ng pinapakinggan ngayon. Mga banda. Mga banda siya. Wow. So, napatambay ako sa Tatak Pinoy nun sa Spotify playlist. Parang, angas nito. Dati na, nahihirapan ako. Paano nila nasusulit yung kanta? Parang mahirap yata yan Doon na umano yung melody. Parang, okay. Ganito pala. Parang, ayun, parang nagagawa ko siya ng gusto kong, kumbaga ginawa ko yung album na gusto ko ibang Astro naman. Kasi nakilala nila yung Astro na galit palagi. Parang, palaging burst ng bara ng bara. Parang nakilala nila ng Astro ng balagbag. Yung tono mo nga eh. Nilabas ko nung linya-linya, conscious rap eh. So, buhay mixtape, iba din.
Tapos yung What's Up mixtape nung 2014, ibang atake naman din ako nun kasi ano naman yun parang champion days. May mga champion days ako nun parang ngayon yung pinakinikwento ko naman yun. Etong papalabas kong album, ang title nito Solo Solo. Kumbaga, Ooh. ano siya, nagtry ako ng album ng puro love song. Wow. Puro love song. Kaya parang magugulat yung listener ko talaga na iba rin. Parang na-explore din kasi na-challenge din ako parang paano mo masusulat yun na hindi mo naranasan. So magsusulat ako na ngayon na parang ganito, ganyan, ganito. Parang china-challenge yung sarili ko, pahirapan ko nga sarili ko, ganito topic ka. Tapos nagagawa ko siya, okay, ganito pala. Hanggang na naipon, labas ako ng labas, tapos parang magkakabibe to parang ganun. Doon na pumasok yung Kahapon Part 2. Yung Kahapon Part 2. Kasama ko si Bea Valera. Narinig ko nga rin. Nakakatuwa lang na yung isang album mo nga pala linya, no? Linya. Nakakatawa, naging linya-linya pa tuloy, no? Yung astig. Pero itong mga huli mong nilabas na single, magiging part ba siya ng ano? Yung ano dyan, yung 5. Oo. Kasi nga, gusto ko kada buwan, pak, para ma-up nila. Na ito talaga yung laman. Kasi yung iba, may mga nagme-message sa akin, hindi ganyan yung Astro na kilala ko. Kumbaga, sige lang, ito yung plano. Ito kasi yung plano pag nakita nyo yung pinakalaman ng album. Tapos balikan nyo ulit, pakinggan nyo lahat. Tapos tsaka nyo kakausapin ulit. Ganun. Solid Pero sabi mo kanina, nakinig ka ng mga banda, Tatak Pinoy, tapos mas inaral mo yung melody, tapos doon mo nahuli. Anong mga banda yung naging notable for you? Iba-iba Kung Tony J ba yun? Tony J. Yun. Dati siyang Muni. Tapos nag-solo. Four of Spade, mga gano'n. Parang, grabe yan. Parang, okay pala yung mga gano'n. Gusto ko yung mga gano'n, mga psychedelic music, mga gano'n, psychedelic music. Pandin kasi ako ng mga gano'n, mga hippie. Galing. Oo. So, grabe, Four of Spades. Pare, pag binabad mo si Unique. Lalo yung album nila, talagang, ayun, nung huling napakinggan ko. Ayun, Dilaw. Mga tropa din yan, mga tropa din. Grabe rin yung album. Kaya pag may mga naglalabas nga ng album ng banda, talagang sinusala ako Papakinggan ko siya sa biyahe. Kumbaga malayo Uwi akong QC hanggang binangonan, sige, anong mga album dyan? Ganun yung ko, salaan ko ng tenga pag pauwi. Kasi Immersion, parang, immersion kasi yung Ang ganda rin kasi kapag bumabiyahe ka, wala kang distraction Hindi mo siya kasi masasound trip, nasa bahay ka Tapos kasama yung tropa, hindi mo mahilig ako maghimay ng mga letra rin talaga Parang, uy, galing nun Parang sensitive din ako Iba sa rin ganun. ang syempre matatenga mo sa mga kanta dahil particular ka rin as an artist na pero ang sarap din, nararamdaman ko yung joy na nararamdaman mong makadiscover ng ibang music. And at ang maganda pa, not necessarily rap music. Tapos biglang biglang mga banda, tapos biglang galing ng mga Pinoy artists. Galing ako. Nakakapanghina sa galing. Nakakapagpalakas pala. Bakit para nawawala yung mo? Hinahanap ko yung paborito kong, ayun, nandito pala. So yung paborito kong song mo na huli, yung Handa Na Ba? Kasi kawawa to sa akin, pare. Handa na ba? O ano namang kwento nitong Handa Na Ba? Ano siya kasama ko si Kyle Guerrero. Siyempre kay tribute. Ganda ng boses niya, tsaka pare yung... Napakinggan ko siya kay Yuri Dope. Yung album yung Blue. Sa Blue 2, parang tanginang angas nito. Parang nadadama ko yung mensahe niya dun. Parang, tas sino to? Parang ganun. Parang gusto ko makatrabaho to. Ang ganda Parang, tas ayun, pumunta ako sa kanila, Muntinlupa. On the spot kami doon. Tapos parang sabi ko,
Tapos yung kanta na yun, yung sample na yun, kay Post Malone yun eh. Sinasoundtrip kasi na yung mga panahon na yung Circle eh. Parang sige, sample na mo ang ganitong atake. Kasi parang gusto ko ma-challenge, eto, sige, banda. Mga ganong parang energetic na type shit. Tapos nagulat ako, uy, sumakot na yung boses ko. Parang okay din. Galing Ang din. ganda ng atake mo doon. Iba nga yung parang may melodic nga rin yung pagkakarap mo sa kanya. Konti na lang, may memorize ko na eh. Pero grabe yung parts nung kay ano rin, kay Kyle ba? Oo, Kyle. Kyle Guerrero. Yung pakanta niyang, ang ganda ng boses, tsaka basta pakinggan nyo. Oo, di ba? Yung ano, gusto lang unahin ang sarili. Pag-ana-ana lang nagfo-flow eh. Oo, yeah. Kaya ako nung napakinggan ko, sabi ko, pucha, grabe naman to. So, wild, ano? And ano nga eh, ang galing nga kasi, sa dami na rin ang nasusulat mong kanta, iba-iba na rin yung atake nga. Oo, yeah. Kasi kilala Parang ka rin. gusto ko din i-mensahe dun sa album na ito na yung evolution ni Astro. Yan. Mga gusto kong pakarating na kaya ko rin ng ganitong music. Dati nga na hate ko yung mga love song eh. Ba't ako magaganyan? Ayoko niyan. Gusto ko ganito lang, litrahan lang. Ano na tayo, parang nagmamatured na tayo sa music eh. Di ba? Kinain ko rin yung sinabi ko. Kinain Uuwi ko sa rin. pag-ibig, pare. Oo, hindi palaging galit ka palagi, hindi palaging ikaw malakas. Kailangan mo rin maging soft din. Kailangan talaga yung balance yun eh. Mag-usap kayo ni Keija. Mag-usap kayo ni Keija. Magagalit si Enigma sa inyo. Pero grabe, no? Alam mo, nakikita ko nga rin yung similarity nung ibang atake mo ni Keija, pati ni Tats Maven. Oo, Na galing parehas kayong mga mababangis mag-rap. Pagpakinggan mo yung album ni Tats nung mga una niya na nangangain ng buhay, yung mga yawa, ganon. Oo, Nangangain ng buhay. lulutong nung beat niya eh. Sabay nung nag-perform si Tats sa Linya Linya HQ kailan lang, nung kay Nonong, tong shirt ko, nung show ni Nonong, biglang parang parehas ng ano mo eh, nung path mo na nakinig din siya ng mga alternative na bands. Oo. Tapos itong mga huli niyang release, very melodic na and parang banda. May influence ka rin talaga eh. Kung ano yung napapakinggan mo, mahahawa ka rin. Siyempre, yung iba din, kung ano yung influence nila, halimbawa sa mga gang. Kumbaga, ang galing din ng era ngayon. And ano no, isa pa yan si KJ eh, na kilala talagang mabangis Lometra. Pero pag umibig, parang ano eh, cotton candy eh. So, pero ang ganda nga rin na ano eh, no? Parang, laki ka rin kasi dun sa, sabi mo, nag-87 ka, Oh, yeah. even si Glock eh. Oo. Nagla-love song din, nagsisimpleng tao rin siya eh. Ayun din. Alam mo yun? Kumbaga, influence ko rin siya dun sa album. 'Di ba? So, ang ganda rin na mahanap mo yung sarili mong boses at tono. Oh, yeah. Kahit sa love song. Na sa totoo lang, ang ganda rin ng mga ginagawa niya kasi hindi yung typical love rap natin noon. Oh, yeah. Kasi yung typical na love rap din naman natin noon, yung talagang may babaeng mag-R&B, Oh, tapos magra-rap. Maganda rin yun, no? Pero yung naging creative din yung pag-navigate nyo sa mga songs na to kasi naging iba rin yung atake. Hindi yung parang formula na yun. So, solid, ano? Si Tats ba, nakakulab mo na? Oh, may gawa kami, hindi pa nilalabas eh. May gawa kami, may gawa kami dun. Maganda rin yung gawa. Idol din yun. Yeah. Grabe rin si Tats eh, no? Mapa-beat, idol din talaga siya. Halimaw. Siya rin yung kay Keija na yung nakasalalay sa letra eh. Oo, pabalik-balik siya nag-produce Oo nga nun eh. pala. Oo, siya nag-produce nun. Solid, no? So, ako gusto kong daanan men yung balikan natin ng konti, no? So, paano yung creative process mo ulit? Paano ka nakakabuo ng kanta? Parang, ano yung nauuna? May naiisip ka bang konsepto? May naiisip ka bang linya? May naiisip ka bang melody? May narinig ka? Pero ngayon sa ngayon kasi kung ano yung nararamdaman ko, tapos maghahanap ako nung may mga beat kasi may mga tropa nagpapasa dati. So dami mga nagpapasang tropa na beat. So hindi ko na siya nababalikan muna. Tapos may mga mood ako na, sige nga, papakinggan ko nga ulit to. Yun, bigla ako siya nasusulatan. So, Bagay na sa mood ko ngayon, parang, bagay ko nung parang akong na ito
pinagsakluban ng langit lupa, yun, bagay dito, pak. So, ano ka rin ba? Parang yung process mo rin ay nauuna yung pakikinig mo ng music, ini-immerse mo yung sarili mo doon, tapos pinapakiramdaman mo kung ano yung mararamdaman mo. Oo, yeah. Ganon. Mm. And then, saka mo siya susulatan. Oo, yeah. O meron ka rin bang proseso na nauuna yung may naisip ako magandang linya. O may meloding umano sa isip. Madalas ako sa ganun talaga. Music muna. Oo, yeah. Parehas kayo. Si KJ rin yung ginagawa niya, sabi niya. Kasi Parang, may mas puso kasi yun eh. Oh, mas dama kasi pag ganun eh. kasi parang, oo no, parang tumitibok yung music. Oo, kasi kung Sasabayan mo. mahanap na siya ng topic, parang hindi ikaw yun. Mm. May ano ka, may target ka. May target market ka nun. Hindi siya Gets. ibibigay. Gets. Parang mararamdaman mong pilit. Oo, yeah. Kasi parang Kasi hip-hop. nakagawa na ako ng ganun, parang ayoko na siyang kantayin ulit. Kasi hindi siya galing sa puso, eh. Parang ginawa mo lang siyang trabaho eh. Mm. Pero pag may puso, kahit matagal pa yan, kabisado mo yan eh. Kabisado mo yan. Oo, Ganda. ganun. Ganda. Shit. Sana makapagsulat din ako. Pero, ibang klase. Gusto ko, kaya natutuwa akong kausapin kayo kasi tututuhan ko rin yung process nyo. And siguro ako as a listener, ang sarap din marinig kasi lalong kumakapal yung appreciation dun sa produkto, dun sa music. Na hindi siya basta-basta lang lumalabas ng ganyan. Oo, May dinadaanan ka rin. Meron ka bang, sa mga songs mo, meron ka bang mga paboritong anak dyan? Paano paborito na? Ibig ko sabihin, syempre mga alaga mo yung mga kanta mo eh. Oo, yeah. Pero meron ka bang particular songs na sa lahat na nagawa ko, ito yung pinaka gusto ko, ito yung pinaka proud ako, ito yung pinaka paborito kong kantahin? Siguro sa akin yung ano talaga eh, yung kahapon. Pero ngayon sa album, yung kahapon part 2 tsaka yung solo. Kasi yung solo yung pinaka-title ng album eh. Kumbaga, pagka yung hinahalin tulad ko siya sa pagkabigo, pagbangon, paghilom, ganun ko siya tinitignan. Para din sa lahat, parang ganun. Kumbaga, for sure, dinadaanan din ng mga maraming tao. Ganun. Hayop ba? Parang journal mo rin ata yung no? Yung mga music mo. Oo, yeah. Journal ko ano mga dinadaanan mo. Miso, yeah. And magugulat ka na maraming ganun din pala yung dinadaanan. Tsaka iba rin talaga. Ang dami ko na rin ginagawa para sa muse. Dami ko na rin tinataya talaga eh. Galing. One time nga, tag doon, magre-record ako. So, kailangan ko ng pan-transpo. So, may mga nagpro-promote na tropa na clothing. So, siya, yun ang gagawin kong pang-ikot. Ang galing din. Parang, sige. Para lang makagawa ko ng music. Ang ulit. May ikot na ganun no? Yeah. So parang ramdam mo rin dun yung community ng hip-hop, no? Oo, yeah. Pag wala akong... Kasi, talaga eh. Kung gusto mo talaga yung isang bagay magawa talaga, gagawa ka ng paraan talaga. Halimbawa, minsan, gusto ko magka-MB. So, wala akong budget. So, minsan talagang nangungutang ako sa tropa. Kay Jean na yan. Isa sa tumulong sa akin yan. May-ari na implicit. Lumapit ako. So, kailangan ko eh. Balik ko din. Ang galing. Isang sabi lang din niya. So, parang nakagawa na ako ng MBA na. Parang wala talaga. Walang excuse talaga. Ang gusto mo talaga. Meron. Babanata mo talaga. Oo. And parang nasurround mo rin yung sarili mo ng mga tropang nandyan din. Katulad ng ikaw din sa kanila kapag ikaw naman nilapitan nila. So, solid. Ang galing may mga ganun tropa rin talaga. Solid. Sige, may isa akong gustong daanan eh. Pero, balik ko lang to no? Ang dami nating nabanggit na mga artists na naka-collab mo. Ang dami mo rin kasing collab no? Ang dami na yan, sobrang. Hindi ko na rin, pero nakakatawa dahil gusto nila ako eh. Gusto nila ako. Totoo. Unang-una kay Sir Glock, yun. Parang, talaga,
Nag-uusap na rin kami sa chat. One time, binatuhan niya ako eh. Siyempre, parang, babatuhan ka ng laka na yun, parang, eto, sulatan mo. Parang, wow! Parang kinilig ako. Kasi, pag binatuhan ka ng laka, pinasahan ka ng truck eh. Nag-record agad ako. Sinulatan ko agad. Sige, gutom na gutom ako nun. Tapos yun. Tapos umisa pa ulit kami. May kanta may parating ngayon din eh. Ewan ko ngayong December. Pero palabas na rin. Solid. Ang daming teasers nung episode na to. Maraming bubusugin tayo ni Astro ng mga bago. Ang dami din kay Crazy Kyle. Kumbaga, Sir Crazy Kyle, kumbaga yun yung last song daw niya eh. Parang, wow. Kumbaga, kasama rin ako. Ang galit din. Kay Sir Dico. Andyan lang siya Kahoy World. Kahoy World malapit lang dito yung... Ang galing din, ang kulit din. Sino pa? Hindi, marami si Dicoy. Yan din. Sila Sir Dicoy noon. Parang, syempre, ano yun eh. Institutional. Mga root yun. Kulit din. So, marami rin na So, may mga nakakulab ka na mga Rapper din. mga bago. ina-idolize mo. Pero meron din mga contemporaries mo, mga kasabayan mo. Yeah. May mga bago, mga bata. Bago. Parang nasi-challenge kasi ako pag mga ganun. Parang, sige nga, dalhin mo ako sa mundo mo. Titignan ko makakasabay nga ako. Ayun, nasi-challenge ako. Kumbaga sa battle rap, ganun ko siya tinitignan. Parang healthy competition. Parang ganun. Ang saya. Sino sa mga nakakulab mo recently yung pinaka natuwa ka? Ayun nga kay Sir Glock talaga. Yun. Ano na yun? Rurok. Oo, kaya. Baga isa na sa mga ko yun eh. Top 3 ko yun eh. Heroes. Oo, mga ganun. Kasi kumbaga, yun tayo, Sir Glock na yun eh. Meron ka pang nasa listahan mo na Oo, kuya. sana makakulab mo. Looney. Omar B. Parang gano'n siya. Parang pag yun. Kasi nakakulab ko na si Apex. Kumbaga Oo nga, din niya. Meron labas kayo nung kailan lang po. Sabi ko, grabe Tapos naman. si Kuya Ron. Grabe yung kay Ron. Paborito ko yung kay Ron. Sabi ko, okay din. Makukompleto ng Cerberus. Abra Si pa. Abra na lang ko lang. Abra and Astro. Oo, yeah. Kumbaga, para sa akin na isang achievement talaga yun bilang artist. Diba? Makulab mo sa Apex. Kasi idol talaga yan. Kumbaga, hindi pa ako nagrarap. Pinapakinggan ko na rin talaga din. Nasa Tama ba? laptop Kasi siya nakita ko lang sa timeline ko eh. Parang may linya ba siya doon na na pinapatamaan niya yung yung sa offbeat ba? Parang ganun. Yung ba yun? May linya tungkol doon? Paano magiging offbeat kung Parang yun? Oo. Beat daw. Oo. Solid. Parang sabi ko, yun niya doon ako nagugulat na tuloy-tuloy yung mga labas mo. Yeah. Kasi ito, may kasama ulit si Astro. Meron na naman. So, gusto kong ibahin kasi yung brand Astro eh. Just iba pa yun sa OFAC, sa grupo ko. Just parang gusto kong ibahin na pag-featuring ako. Gusto ko galit. I-dark ako doon. Tapos pag Astro, parang na siya. Mas chill na. Maliwanag na siya. Oo. Parang ganun. Kaiba yan Parang wala pang gumagawa kasi nun. Parang okay din. Parang may... Kaya may papalabas yung OFOC EP next year. Bangis na naman to. Astro Dark. Astro Dark. Pagka solo ka, Astro Light. Kasi challenge din ako sa kanila eh. Parang, okay, sige, on the spot tayo. Pero on the spot yun niya. Kumbaga, kumbaga mahirap kasi. Kumbaga, bihira na lang kami magkita. Tapos bigla kami magsasalpukan doon sa studio. Tara, gawa tayo. Awa ng Diyos, natapos namin. Wow. Galing. Ilang buwan lang, parang tsinaga ako rin talaga. Sige, tara. Gawa tayo. Dito tayo record. Sa kila Kuya Dog. Kaya si Kuya Dog yung tumutulong sa amin sa mga sa mga recording ngayon. Silong muna kami dyan, Kuya. Solid OFAC. Yeah. Kung gusto mo naman na medyo mas ilabas ang apoy sa katawan mo. Dark shit nung palabas namin next year. Talaga. Kumbaga, yun yung inupuan talaga namin di tulad ng mga nakarang album. Pero okay din yung mga nakarang album. Kasi nung acidic album,
medyo matagal na kasi siya eh. Mm-mm. So bigla na lang siya nilumabas parang. Pero yung ngayon, parang iba yung apoy namin dun. Iba yung apoy. Mm-mm. Kaabang-abang, no? Abangan nyo yung album ng OFAC. Grabe rin yung mga kasama mo sa OFAC. Ang lulupit din. Lexus. Ay, solid, no? Galing din kasi nagmamatured na rin eh. May kanya-kanya rin silang mga iba-ibang solo brand career. din. Iba-ibang brand Iba-ibang din. brand, pero Oo, pag nagsama kayo, apoy. Yeah. Solid. So, collabs, yan isa sa mga topic na gusto kong daanan natin kasi nga napansin ko, tama ka eh. Gusto nilang makipagtrabaho sa'yo eh. kasi parang hindi naman makikipag-collab yung mga artists. Sabi mo, iba-ibang personalities din yan. Ma-ego din yung mga yan. Yeah. Para gustuhin nilang kasama ka, ang laking compliment nun sa'yo. Tiwala sila sa galing mo at saka maayos kang katrabaho. Solid. Salamat. Abangan natin yan. Pero, nadaanan natin ng konti, sabi mo kanina, yung sa merch no? And, naalala ko, nung na-interview kita 5 years ago, ay meron kang merch brand. Rugs. Yung rugs. Kumusta siya ngayon? Kumusta Safe naman, durag siya ngayon. Durag siya. Nag-focus ako sa durag. Mas dun ka na nag-focus? Durag. Kasi iba na yung clothing ngayon. Sobrang dami ng clothing ngayon. Di tulad nun, di ba? Iba yung ngayon. Labanan, iba yung game ngayon sa clothing. Nandun na nga rin na linya-linya. Yeah. Diba? So, ang saya nga eh. Kasi nga, ang lawak din nung merch. Pag kinakausap ko rin si Arik about it, may sarili na ring mundo at kultura yung merch eh. Yeah. And at least nagigirin siyang space for hip-hop artists. Ako, as a fan, may nalalabas din kaming collab with Flip Top and mga... By the time na lumabas to, may may collabs na rin kami with with battle MCs. So by the time na mapanood nyo to, hindi pa to lumalabas habang nire-record natin eh. Pero meron kaming collab with GL. At saka Sayad. Yun. Solid. Saka may Flip Top din na palabas. Pero kakaiba rin yung mga collab, yung mga ina-idolize mo ring mga battle MC. Sana magka-song din kayo ni Sayad, Idol din. Yung bangis ni Sayad, tas yung bangis din. Parang feel ko may challenge ako sa kanya kasi parang iba yung iba yung sulat niya kasi parang tito rhyme ako nun. Di ako pagbibigyan nun, feel ko. Di ako pagbibigyan nun. Grabe album ni Sayad. Anyway, balik tayo sa merch So, tuloy pa rin yung mo, pero parang nag-slow down ka ng konti doon? Mas focus ka lang muna sa... Nag-focus ako sa music din. Kaya all in ako sa music ngayon. May baka pa bang pinagkakabalahan? Yun nga, sa mga... lang din. Sa music. May mga projects din labas sa ginagawa may mga project mo, collab, songwriting, mga ganun. Sa mga nanonood dyan, sabi ko millions kayo na nanonood at nakikinig. Siyempre kung may mga, Diyos ko naman, hindi na kailangan lapagan ng resume kung songwriting lang, no? Andyan si Astro. Baka... Ang hirap din kasi minsan may mga papasahan ka ng talagang mabilis sa English, tas syempre Tagalog eh. Sige, tatagalogin nga, tas ito, kantayin mo. Solid. So naman na nagagawa mo? Yan naman niya. Solid. Nakatulong talaga yung melody. So, kaya tinuturo ko dun sa tao na ganito. Ganyan. So ba yan? Parang may pagka-ghostwriting ba siya? Mga ganun kaya. So mga artists din na Iba. May mga natural na tao lang din na gusto mag-rap. Wow. Gusto nila ma-experience. So lang nilang masabing pumasok sila sa scene. Pero ang galing. Parang nire-respeto nila yung pagiging artist ko. Baga, okay lang din. Trabaho. Ang galing nga sabi ko, professional. parang nakita ko na yung core ng pagiging musician. Andito na ako sa core na may, songwriting na to. Parang iba na. Iba na yung sinusulatan ko. Kaya hindi ako pwedeng mablanko. Hanggat maaari. Pag na mablanko ako, minsan naglumalabas ako.
Kaya ayun, malapit yung Binangonan sa Tanay. Mhm. Gaano ako doon, puno-puno, bundok. Tapos Muni-muni. reset lang, baba ulit, trabaho. Pak. Lang. Kumbaga, professional musician ka na talaga eh. Oo, yan. Hindi pwedeng kumbaga kung pintor ka, hindi mo pwedeng sabihin na nakalimutan mo kung paano mag-stroke. No, kaya tubero ka. Oh, yun kaya Paano nga yun ba din to? ang parang ang dali na lang sumulat. Parang parang linggo-linggo may bago o parang ganun ko na lang siya i-basic gawin yung mga rhyme talaga na gagawa ko kanta, ganito, topic. Ganun. May nasulat ka na ba para sa politiko? Oh, yeah. May Meron mga na rin. ganun din, may mga ganun din. Sa UFOC. Sa Mm. UFOC, meron kami. Mm. Kasi yun talaga yung ng UFOC eh. Simula dati, talaga. Mm. Ganun yung atake talaga ng UFOC. Mm. May paano kung magpasulat sa iyo si Tito BBM mo? Patay. Tsaka si Uncle Leo. Patay. Uncle Francis. Patay. Hindi eh. Di ba? Hirap. Parang kawawa sa akin. Cancel na ako lahat. Wala ka pala si Astro. Wala. Sabi, basta. Lagot. Baka naman lapagan ka ng bigas ni Uncle Francis Leo. Ayaw mo? Wala. Wala. Ayoko. Iba pa rin. Ayoko. Lugi, no? Pero, alam mo, parang rin yan, no? Kakaiba ring field yung songwriting for rap artists na, na rin, nagpapagawa nga ng songs sa kanila. Kasi karamihan, syempre, ng songs ng rap artists, ay fighting the system. Parang labanan ng corrupt na nangyayari sa mundo. Pero, ang hirap, no? Parang siguro yung iba, hindi mo rin masisi na kumakagat din sa paggawa ng mga ganong na hindi nila trip yung tumatakbo. Pero ang hirap, no? Ang hirap, parang pero yun, syempre, yung boses. Kumaga boses talaga. Galing. siguro pagka kinuha ka ng gano'n tapos ayaw mo yung politiko, lagyan mo ng konting lyrics na Kapiyaw, no? Inapayaw, no? Kapiyaw, no? Parang ididis yung Didis mo sa dulo. Parang ako to, Yung mga yun, pag nagpagawa siguro, hindi lang nila pakikinggan. Hindi, wala pa naman ako na-experience na gano'n niya. Parang kadalasan, parang about pangarap, love song, gano'n lang ako madalas. Okay na yun. Oo, yeah. Pero- Pero pag mga gano'n, parang mahirap, lalo yung mga jingle. Di ako tumatanggap ng jingle eh. Ayoko din talaga. Diskaya, ganyan, diskaya. Ayoko. Hindi ako tumatanggap ng jingle. Lagot no? Ang hirap, Pinapasa ko sa tropa. Oh, ito, baka kailangan mo racket, ikaw. Ganun. Ay, nako. Pero, nakakaano lang kasi alam din kasi ng mga ibang nasa ganyang posisyon Oh, yeah. yung lakas ng hip-hop at ng rap. Kaya parang tinatap din nila yung even sa jingle, yun yung pinupuntiryan nila. 'Di ba? Kaya pag eleksyon ang daming rap Pero nakakagago yung iba na hindi pinapaalam. 'Di ba nga yung kay Omar ginagamit? Si Kibulo yung gumamit. Kinante, no? Ang kulit Kala siguro nila hindi masisilip. Social media na yung labanan ngayon Oo, makikita yan. Anong kala nila? Wala pwedeng hindi matago yan. Oo. Kulit lang Nakakatawa. din nila. Kulit Oo. lang sila. Ay, nako, pati sa eksena, kumukurakot ang putya. Pero, ayan, so, ano pa ba? Sa merch yan, ito, pare, sabi mo, fumocus ka sa music kasi, di ba? Napansin ko, matagal na yung huling, rap battle mo. Matagal na. Kailan pa yung huling battle mo? Saan ba yung huling Nakakatawa kasi. Nanonood ako sa TIU Theater. Tapos lumalaban si Castillo. Oo. Tapos Andun ako, first time ko nga manood ng Ahon nun, parang na-call out pa ako. Ngayon lang ako manonood dito. Pero safe lang, kay Batang Rebelde ba yun? katabi kita nun, pare. Oo, di ba? Nakita kita, nakagano Parang ka sa... awkward.
Ganun pala yung... Tinapik kita sabi Ganun ko, pala yung pag na ano sa... Kasi first time ko yung may... ganun pala pag nadadamay yung pangalan. Pero safe lang. Parang na-culture shock lang ako. Parang... yung mga tropa yan sa Iloilo. Sila Doc. Galing-galing din. Mga tropa sila din. Doc. Shout out kay Doc. No? Tsaka, Pare ko yun si Doc. sana makabalik ng Iloilo na Sarang mamit ka naman bachoy siya dun. dyan. Oo. Pero kamukha mo talaga, men eh. Sim, kaya nga pag ako yan, kambal Kamukha mo talaga si Castillo eh, no? Galing. Siya pa naman, di ba? Ano yung mga banat kay Castillo no, na pinopondohan siya ni Mayor. So, nakalabot na siya ng... Pero hindi na nakabalik masyado si Castillo. Sana makabattle ulit siya. No? So, feeling ko yung goal niya, maparamdam lang sa mga tao na nasa mapa siya. Katulad mo. Laban-laban lang ulit. Kasi kilala naman siya. No? Pero sige, punta tayo ng konti sa battle rap. Sabi mo kasi naging fan ka ng Flip Top early on. Pumasok ba sa isip mo na mag-battle rap? Oo, kaso tanga na pag iniisip ko yung tinatatanong ko kila Apok. Parang, ang hirap pala magsulat nun. Mahirap pala magsulat. Kasi iba yung kinagis na naming parang sa isang round yata, 3 kanta parang hirap magkabisa nun, parang mahirap magkabisa. Parang na-challenge din ako, pero din kasi ako, madamdamin ako hindi ako pwede sa ganun. Madamdamin ako sa ganun, parang pag minadamay lang na isa, dadamdamin ko to. Damay lang yung airmat ko, dadamdamin. Parang hindi ako para dun. Kumbaga, pan lang talaga ako. Pero minsan may battle kaya ako. Parang to. Pero, hindi na. Lalo ngayon yung flip top ngayon. Grabe na yung flip top ngayon. Di ba yung mga sulatan ngayon? Ang galing din. Kumbaga, sobrang lalim na ng flip top ngayon, di ba? Parang, hindi na pwede magbara-bara ng kengkoy ka dyan. Kawawa ka. Totoo. Di ba yung mga lyrics mo, yung mga atake mo pang 2010 na flip top. Wala Hindi na obra. Hindi na obra. Kumbaga ngayon, na talagang aral na talaga. Galing din. Grabe, galing. no? Iba na rin yung flip top. Kumbaga, sobrang solid na rin talaga yung nabuo doon. Parang, lalo, respect dun sa mga lumalaban pa rin ngayon. Parang, grabe. Hanggang ngayon, parang kaya pa nilang sumulat ng ganun. Galing. Nag-evolve din sila, no? Ang galing kaya din kasi. deserve nila yung mga talagang nagbibigay ng spotlight. Talagang deserve nila yun. Ang galing, no? Kasi Kasi sila hirap yung talaga sumulat, nag-pave ng way sa mga mas bata. So sila yung nagbigay ng ganito yung parang structure ng isang battle rap. Tapos maraming sumunod sa kanila. Sabay yung mga batang natuto na ang lawak na rin kasi ng mundo nila na pwede nilang panggugutan ng mga style eh. Oo. 'Di ba? Ang dami na nilang mga iba-ibang characters na na-unlock. So yung evolution tuloy, grabe. Oo, grabe. Grabe na yung mga sulatan. Di ba na yun sila pati yung deliver, parang bawat pwede kang, ito ko, may ginagaya ka, parang ganun madali ng kung may ginagaya ang artist, di ba? Mahuli ka kagad. Mahuli ka agad. Kaya mahirap gumawa talaga. Kaya no, yung thought na, syempre sinasabi ng mga naunang, yung mga OG, na, syempre sila yung no, sila daw yung nagtanim, na inaani na, ganyan. Pero, challenging yun sa kanila kasi wala sila masyadong references noon. Kumbaga sarili lang din nilang sikap kung sino sila. And siguro international na MCs, ganyan. Pero konti lang ang masisilip mo at maaaral mo ng mga MCs. Ngayon naman, sa dami na ng MCs, ng battle MCs, ang dami rin namang pagpipilian ng mga bata. Oo. And challenge Yung din. iba nga ngayon, hindi ko nakakilala yung iba eh. So, kailangan ko siyang balikan kung sino to. Para maging maano ka lang sa topic ng flip top. Kailangan mo siyang panoorin. Sino para ang masabayan tao to? mo. Oo, masabayan kaya. Ganun na yung flip top ngayon. Ang gagaling ng mga MCs. And again, sabi ko parang sa dami na ng mga characters dyan, ng style, ang hirap din mag-stand out. Oh, yeah. Diba, no? So, ikaw ba, as an artist, parang nung pumasok ka, syempre, na rin naman boom na rin ng hip-hop nung panahon na pumasok ka eh.
Pero nahirapan ka bang magkaroon ng sarili mong identity? Paano mo, para bang nung nag-start ka, nabuo mo na yung identity mo sa tingin mo? Or parang along the years habang gawa ka ng gawa ng Oo, song, ganun pa rin yan hanggang ano Saka lang. mo Oo. saka mo siya nadidiscover kung Oo, masino ganun ka? talaga, ganun talaga. Hanggang patasa ka lang ng tasa. Hanggang makuha mo talaga yung pinakatalim. And parang yung akala mong ikaw na, ay meron pa palang iba. Oo, meron pa. Oo. Galing. Solid, ano. Note ka ulit ng flip top. Oo, try. Hatakin kita. Note tayo sa gilid. Pag may laban si Castillo, ikaw yung Bigla isa sa... lalabas, no? Parang ganda Uy! nun. Ang ganda nun. Ayoko, kawawa ako nun. Re-rebatan ako. Sama ka pa dito. Sama ka pa nakakambal mo. Ang ganda. Ang ganda kung ikaw yung lumabas. Ayoko. Grabe. Hindi lang ako sa gilid dun, sa gilid dun. Pero yung sinabi mo nga na yan, ano, parang ang laking factor din kasi sa battle MCs na yung tibay nung sikmura mo na pag binanatan ka, kaya mong Oo. pagpagin. Oo, kaya, di ba? Paano nila dalhin yun? Talaga, syempre, mapapulmaan yung ego mo nun eh. Uy, dinamay yung ano ko nito. Ako, mahirap ako sa ganun. Oo, So, hindi mahina. rin siya for everyone eh. Oo, hindi rin talaga. Same way naman na I think, may mga battle MCs tayo na sobrang halimaw nila sa stage. Pero siguro, nahirapan silang hanapin naman yung sarili nila sa music. Oo, may mga ganun. Baka may ganun. Oo, may mga ganun No? talaga. May ganun. So, parang Iba-ibang forte talaga. Iba-ibang ng forte. hip-hop talaga. Ang galing din. iba lang din yung kaya pareho. Oo. Talimaw na talaga. Oo. Si Looney yun, di ba? Si Looney. Tangina. Ako, kailangan ko i-shoutout ulit si Mot eh. Oo. Kung gaano kabangis yung sa stage. Labas niya ngayon. Tapos sabay pati yung music niya. Wala ba kayong collab nun? Yan, ganda pa lang. Meron. Pero ano pa? Meron kami dun sa album ni Paul eh. Kasama Kasama ako dun, kasama ko si Mot, tsaka may Kosa. Apat kami. Yung isa pang gusto kong ma-interview dito, si Mike Cosa. Sobrang idol din yun. Oo, isa din yan. Mga OG OG, talaga. no? Pero sana Kasi may... nakakatawa rin yun. So, kumbaga doon, tinitignan ko din si Mike Cosa. Parang, kumbaga, ano ko rin siya. Dahil, tinan mo hanggang ngayon, di ba? Nagrarap pa. Rap is life! Rap is life talaga. Rap is life talaga. Ayun talaga. Parang, galing. Kaya ko din yan. Parang ganun ko siya tinitignan ka. Parang si Mike Cosa. Parang ganun. Ang galing, no? Kasi kaya niya rin yung sabayan hanggang Oo, yun. iba-iba ng medium ng ano eh, no? Ng kung paano kinukonsume ang rap. Naabutan niya. Oo. Sabi na hanggang... Rap is life. Sabi ko, galing. Totoo yun. Totoo yung rap is life hanggang ngayon. So, nung nagtondo ka ba, nakakasama mo si Mike Cosa? Hindi siya. Hindi, nakakabatian, nakikita. Kasi sa bangbang kami nun eh. Kasi magkasama kami ni Lexus doon. Madalas naming kasama sila Kuya Third nun talaga, 727. Yan. Kaya madalas kami mga ano. Kasi si Kuya Third talaga yung pinaka medyo malapit sa akin. Mag-ano rin yan, isa din sa umalis sa akin. Di pa ako nagsisimula. Kumbaga, nagbigay din ng mga payo-payo sa akin yan. Parang ganito, ganyan. Galing din. Si ano pala, naalala ko kung tama yung pagkakaalala ko. Si Delo ata ay taga-Bangbang eh. Ang alam ko. Tondo, no? Oo, Kaso alam ko. hindi... Ano lang kasi ako dun, tumira lang ako. Saglit lang. Oo, saglit lang din. Si Paul talaga yung taga-Bangbang eh. Ano eh. Taga dun, alam ko si Delo. Tapos nagbebenta sila ng bigas dun. Sa Bangbang, nung na-interview ko siya. Bago lang tayo lumayo sa flip top. Sino yung... nakakasubaybay ka pa ba? Pero kung... Ano man, nakakasubaybay ka or yung mga huli mo, sino yung mga hinahangaan mong Ngayon? top 3 mo siguro na battle Siguro MC? si GL. GL. Parang pag nakita mo yung poster, tong GL na naman. Ang galing. May one time nga parang natuwa ako dahil dun sa laban nila ni Lip Cram ba yun? Ini-reference niya yung album ng OFAC. Parang gano'n. CD, parang mga gano'n. Parang ang galing ah. Tapos parang binati ko siya. Congrats, parang ang galing din. Mabait din siya. Solid Si GL. GL, ang galing din. So GL. GL, Tipsy D. Di ba? Tipsy D, iba rin. Ngayon, ano pa, no? Kumukontent pa si Tipsy D. Nakakatawa ko, yung misis ko, ginagamit niya minsan yung video ni Tipsy D para matuto magluto eh. So, Tipsy D, no? Parang... Sige na yun, Jonas. Jonas. Milky Man. Pag
pag patulog ako, pinapanood ko yung ano niya, mga reaction niya, talagang lap trip talaga. Lap trip talaga. Ito kanina nga nanonood ako sa biyahe kay Bruce, pati kayo natawa ako ng tawa din sa biyahe, mga tanga din. Kasi dinanonood ako ba't tagal ng biyahe. Lap trip din. Ayun, yung mga pinapaano ko ngayon. Kasi yung mga Grabe. bago ngayon, dumami na rin yung mga PMC, di ba? Mm. Lalakas na rin Ah, nila. lalakas, Di ko nga, pero pumapalag. di ko nga lang alala yung iba, pero sa mukha siguro. Kasi parang galing din. Kumbaga nasasala sila sa ibang liga, di ba? Parang napupunta muna sila. Nagmamoto sila, Motos, tas nag-FRBL, pulo, ganyan. galing din. Pag, Dahil nga, buti nga may mga ganun di ba, ya? Dahil doon muna ahasain, doon sasalain talaga, bago mag-flip top. Di ba, kuya? And Kaya ano eh. mamaw na sila, Kaya Kaya mamaw na yung mga magugulat battle ka. rap. Mga mamaw na. Kasi nga, na-warm up na doon Hindi to tulad dati, di ba? Uy, biglang nag-flip top. Oh. Pero iba pa rin kasi nun dati, di ba? Pag biglang ang flip top. Ngayon, parang galing sa ano yan? Champion ng Sa ganito. pulo. Oo. Galing sa pulo yan, sa motos. Di ba? Parang, Ano rin no? Parang lalo na rin naman karamihan dyan, may basbas din ni Enigma o kaya, Oo, yeah. syempre, mga MCs din naman nag-handle Parang napadali rin in a way yung pagda-draft ni Enigma ng mga, ng mga draft pick niya. tama. Kasi tama. hindi out of nowhere Kumbaga, pupuntahan niya, syempre, pwede niya rin panoorin, no? Di ba? Kaya? Nire-recommenda rin ng mga manok nila yun Manok ni Mzite to, o manok ni Shernan to, manok to ng Tsaka FRBL. natutuwa ako, may mga na rin may mga alter ego na rin. Iba Tapos pa may yun. mga surprise pa nga. Grabe, Parang, no? uy, bago yung Format, di ano? ba, Maganda na ako natutuwa dahil nakakaano rin ng hatak din talaga yun Sino kaya to? Kala ko nga nakaraan si sa Apex yung mabano. Sa Apex yung biglang, di ba, si Shay pala ba? Si Shay pati si Batang BR, Rebelde. Ang kulit, no? Kaya ang sarap manood ng live Kasi pag hindi mo alam, sama ako hindi mo doon, alam. sama ako. Oo, sama ka. doon. Hata kita. Itong sa ahon lang sana makapunta ka pa rin. Pero Sige. tignan natin. Pero grabe yung top MCs niya. GL, Tipsy D, Jonas. Grabe, iba-iba rin yung nun Iba-iba yung atake ng tatlo na yun Napaka-diverse, no? And buong spectrum na ng ng iba-ibang Comedy. Pag gusto kong matawa talaga, dun ako sa mga Jonas yan. Crapely, yan, K-Ram. Lumalap tripan talaga. solid. Ang dami ngayong bago na Mhm. yung pinakabata sa ngayon, sa liga, si Dodong Saipa. Binangonan din yan Talaga ba? Oo, binangonan din yan. Alam si ko. Dodong. Oo, binangonan din yan. Grabe. Hindi ba siya Pasay? Kasi Saipa. Di ba? Binangonan. Kumbaga, active din talaga ako. Nakikita ko rin talaga sila. Grabe yan. So, abangan niya rin yan si Dodong. Pero, grabe, no? So, abangan natin na ang paglabas ni Astro bilang alter ego ni Castillo. Biglang lumabas ka, Biglang lumabas. Anyway, Astro, napasarap na yung kwentuhan natin. Pero, eto pare, nung 2020, na-interview ka namin, di ba, sa Rhyme Life. May isang tumatak na rin yung sinabi mo dun Sabi mo, yung pagra-rap, ito talagang magsasalba sa akin balang araw. Oo, hanggang ngayon. 5 years after, Hanggang ngayon, dalaw pa rin siya. Magaling pagra-rap. Ito pa rin talaga. Galing-galing din. Kumbaga, music talaga nagsalba. parang sa dami na nung akyat baba mo, Oo, kaya. parang yun ang papabalanse sa'yo, ay music pa rin. Galing lang. Ang galing lang nung full circle na 5 years ago yun yung sinabi mo. And 5 years after, Oo, kaya. yun pa rin. So, Tagal ko nang pinangahawakan, no? Banat pa rin. Banat pa rin siya. So, tuloy-tuloy pa rin yung mga project mo. Kanina may mga na-mention ka na parating by the time siguro na pinapanood nyo to, labas na yung album. Oo, kaya. And may mga lalabas ka ring mga songs na hindi part ng album na to. Oo, meron. Mga kasama mo yung ibang kasama. OFAC, parating na. Yes. Yeah. Ano pang maaasahan natin kay Astro sa 2026? Ano pa ba? Ayun nga, music pa rin kaya. Music pa rin talaga kaya. So, itong mga lalabas mong mga album. Oo lang.
Hindi, baka try ko next year naman, iba na mga taka na album. Parang gusto ko every year may album eh. Kung siya, kung siguro nga pag may studio ako sa bahay, para akong si Bugoy eh. Kada buwan. Kasi si Bugoy, isa din yan. Nung down na down din ako, medyo, din ako, kumbaga, tinambayan ko rin yung podcast niya. Paano maging man. Also, may mga rin siya. May mga hindi naman din ako sang-ayon sa kanya. Tulad ng kailangan mo na maraming babae. Naiintindihan ko naman yun. Doon siya sa yun. Hindi ko siya pupulutin. Yung mga pupulutin ko, yun para sa akin lang talaga. Safe din. May mga pang-alug din kasi may mga words siya na, oo nga, as a man. Tumindig ka. Parang ganun. Ganun ko siya tinignan kaya, oo nga, isa din to sa nagbuhay sa akin. Kasi nung tumama talaga yung pinaka-problema nun, talagang blanco naglulup lang yung problema, hindi ako makasulat. Tapos pag tinambayan ko siya, oo nga pag sad boy ka, si Bugoy ang pakinggan mo. Totoo yun, totoo yun. Totoo yun, si Bugoy. Iba rin yung mahi kanya bilang, kung paano ka siya ibubus yung pagkalalaki mo. Galing din. Hanap ka rin ng mo talaga kapag nandiyan ka sa loop nung problema, hanap ka ng mga kapitan mo. Kailangan mo siya, kailangan mo talaga may iba para hindi pa ulit-ulit. Kasi lalamunin ka nun lalamunin talaga Exciting yung 2026 para kay Astro, no? Pero ako naman, isa sa mga target ko kasi sa linya-linya itong taon, binuksan na rin namin yung opisina namin. Sayang nga wala tayo doon. Pero salamat sa TPN para sa napakagandang studio natin ngayon. No? Pero sana madala ko si Astro doon sa Linya HQ. Dadahan talaga ako doon. Nakikita ko sa mga story mo pala hindi na-mention mo. Mabasbasan niya ng music niya yung creative space ng linya-linya. So, nasa Eastwood yan. Abangan nyo lang sa 2026. Marami rin kaming ipipilang mga iba-ibang events dyan. So, meron kaming music. Hindi ko alam kung matutuloy pa, kung may rap battle, pero meron kaming spoken word poetry nights dyan every Thursday. Once a month, every Thursday. Iba rin yun. Gusto ko nga mapuntahan yung mga ganun naman Oo. Mas malalalim na Tagalog. Iba rin. Galing nila. Ang galing nila. Performative pa rin Performer pa rin sila. Pero iba lang din yung aral yun. Basang-basa nila So, interesting yun, no? So, sana makatambay ka rin minsan sa Linya HQ. Bukod doon, meron kaming mga stand-up comedy. Gusto ko din ma-experience yun, kuya. Kay Nonong Balinan, galing kami kay James Caraan, kay Red Oliero, kay Victor Anastasio. Hinahanda namin, sana meron kami kay GB Labrador next year. And yung iba pang cool pals, no? Si Ryan Rem, si Namuman. Gagaling na mga stand-up comics namin. Matutuwa ka doon bilang fan ka rin ng comedy. Iba rin sila po punchline. Matututo ka rin with yung sulat mo. Mauulol ka kakatawa. So, marami rin kaming stand-up comedy. Daming namin ginagawa sa Linya HQ. Meron na nga kaming drag show As in, yung mga bumibis na, hindi pa ako nakapanood yung huli. Iba rin culture nila doon. Iba rin. Gusto ko nga rin. Respect talaga. Pero, galing din nila. Galing. Ibang art form din. And ang dami na ring community na rin sila. Hindi ko nga napanood yung sa last namin sa HQ Pero ganun ka-diverse yung art na cover ng linya-linya dun sa bahay namin. From rap battle to drag shows, spoken word to comedy. So, abangan natin si Astro doon. Marami akong mga goals na mga rap artist na mga iniidolo ko na sana makatugtog sa Linya-Linya HQ. Pero habang wala pa yon, sana na-enjoy nyo tong episode namin ni Astro. At medyo full circle to para sa akin na 5 years ago, medyo ang tagal na rin. Bata pa si Astro, hindi pa siya tatay, ganap na tatay nun. Kaya dami ng experience. Dahil na rin experience ng ilang taon na yun. Ibang-iba na. Tsaka yung kasama namin nun, si Zaldin, tsaka si BJ. Iba na ngayon Hindi na nga namamansin Kasi nandun na sila Hindi namamansin. Dati pa yun mga mababa pang ngayon sila na nagko-cover ng mga big events ni na Omar
So, pero shoutout, no, kana Zaldin at kay Kuya BJ. Tangko, gagaling nyo. No? And, yun, men. Solid. Salamat. Maraming men. salamat din. Congratulations sa parating Pagbigyan mong ako. album. Baka may gusto ka pang sabihin, men, sa mga nakikinig sa Ayun, ako nga pala si Astro, pwede nyo akong sundan. Kung bago lang kayong bago akong ano nyo lang ako. Si Spotify, YouTube, at iba't ibang digital platform. Yan. Album, solo, palabas na. OFOC, EP, lapit na rin. Salamat, Astro. Solid. Supportahan nyo si Astro. Nasa Spotify, nasa YouTube, yung mga music niya. Solid na sound trip. No? Kung nasa biyahe kayo, gusto nyong medyo mas kayo, no? Kalmado kayo. Kung gusto nyo namang galit kayo, iba-iba yung tono. Maraming flavor. Maraming flavor si Astro. Pili na lang kayo ng mga album. Kung anong trip nyo. And sama-sama tayo magpa-inspire sa katulad ni Astro na Salamat. tumotodo lagi sa ginagawa niya. So, salamat, men. Ako yun yung gusto kong sabihin. Salamat sa music mo. Salamat sa mga ginagawa mo. Isa ako sa mga na-inspire mo. Salamat kuya. Sa passion mo, sa art mo, at ang gandang way nito na makapagbalik ako sa'yo. No? Salamat. Makapagpasalamat ako sa'yo. And sana supportahan niyo si Astro at ang mga Filipino rap artists natin. Yes, sir. Hip-hop community, palago ng palago, palawak ng palawak. Palakas ng palakas. Palakas ng palakas. Sana supportahan niyo yung mga Yes, sir. tropa Yes, sir. natin dyan. Kita-kit sa mga susunod na events ng Flip Top, ng mga events ni Astro, at saka events ng Linya Linya. Ingat kayong lahat. Yes, sir. Solo album. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.